Basura. Iyan ang turing nila sa akin. Habang yakap ko ang nanginginig kong sanggol sa gitna ng bagyo, nakangiti ang asawa ko sa piling ng kanyang kabit. Suot ang damit na tinahi ko, gamit ang sariling dugo't luha. Pinunit nila ang pagkatao ko. Ngunit sa gabing ito, mamamatay ang sunod-sunurang asawa at isisilang ang palabang ina. Hahayaan ko ba silang angkinin ang nag-iisa kong rason para mabuhay? Basura. Iyan ang turing nila sa akin. Habang yakap ko ang nanginginig kong sanggol sa gitna ng bagyo, nakangiti ang asawa ko sa piling ng kanyang kabit. Suot ang damit na tinahi ko, gamit ang sariling dugo at luha. Pinunit nila ang pagkatao ko. Ngunit sa gabing ito, mamamatay ang sunod-sunurang asawa at isisilang ang palabang ina. Hahayaan ko ba silang angkinin ang nag-iisa kong rason para mabuhay? Huwag mong idikit ang marumi mong kamay sa isusuot ng anak ko mamaya. Ang malagim na tinig ni Doña Perlita ay tila punyal na bumaon sa nanlalamig na likuran ni Maristela. Bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri na mahigpit na nakahawak sa karayom. Ngunit hindi niya magawang ibaba ang itim na vest na kanyang tinatahi. 10 araw pa lamang mula nang iluwal niya ang kanyang anak na lalaki at ang kanyang sariling katawan ay nilalamon pa rin ng matinding lagnat at kirot ng panganganak. Ngunit kinagat niya ang kanyang namumutlang labi upang ipagpatuloy ang pag-ikot ng sinulid. Sa kanyang isipan, ang bawat tahi ay isang munting alay, isang sakripisyo upang patunayan sa pamilyang Buenavista na karapat-dapat siya sa pagmamahal ng kanyang asawa. Sa isang sulok ng marangyang silid, ang kanyang sanggol ay nagmamakaawa ng init sa pamamagitan ng patuloy na paghikbi. Isang senyales ng pagdurusa na patuloy na pumipiga sa kanyang dibdib. Isang mabigat na hakbang ang sumira sa panandaliang katahimikan ng silid. Pumasok si Marco, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa isang lihim na seremonya. Walang bakas ng pag-aalala sa mga mata nito nang marahas nitong hablutin ng damit mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Bago pa man makapagsalita si Maristela upang itanong kung mayum-ayos ba ang tabas ng tela, isang figura ng babae ang lumitaw mula sa likuran ng pinto. Nakangiti si Clarice habang dahan-dahang ipinulupot ang kanyang mapuputing braso sa leeg ni Marco. Bago nito kinuha ang vest na may bahid pa ng pawis at sakripisyo ni Maristela, tumingin si Marco sa sarili niyang asawa nang may pandidiri, tila ba nakatingin sa isang walang kwentang bagay sa sahig ng kanyang palasyo. Isang malaking pagkakamali na pinakasalan kita. Ang mapait na deklarasyon ni Marco, ang bawat salita ay bumabasag sa huling hibla ng pag-asa sa puso ng ina. Wala kang dalang iba, kundi kahihiyan, Maristela. Hindi ka nababagay rito. Parang nilamukot ang buong dibdib ni Maristela. Ang gunting na hawak niya ay nahulog sa makapal na alpombra nang walang anumang ingay, kasabay ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na paghihingalo ng kanyang kaluluwa ang naganap sa loob-loob niya. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na hindi malunok at ang kanyang mga binti ay nawalan ng lakas. Bago pa siya makatayo upang ipagtanggol ang kanyang sarili, sumenyas si Doña Perlita sa mga nakabantay na tauhan. 2 malalaking kamay ang walang awang humablot sa kanyang mahihinang braso. Kinaladkad siya papalabas ng naglalakihang pintuan ng mansyon habang ang kanyang lumang kahon ng panahi ay inihagis sa kanyang paanan na nagkalat ng mga sinulid at karayom sa basang semento. Sinalubong siya ng walang awang hagupit ng ulan at nag-aalborotong hangin ng kalikasan. Mahigpit na mahigpit ang kanyang yakap sa sanggol na binalot lamang ng isang manipis na kumot. Nang mapansin niyang pilit na pinapasok ng lamig ang katawan ng kanyang anak, walang pag-aatubiling hinubad ni Maristela ang kanyang sariling pang-itaas na damit. Hinayaang ang malamig na tubig ay humagupit sa kanyang sugatang katawan na nagpapagaling pa lamang upang magsilbing karagdagang balot sa sanggol na nanginginig.
Sa gitna ng kalupitan ng pamilyang iyon, isang matandang driver ang sumilip mula sa siwang ng gintong gati. May bakas ng malalim na awa sa mga mata ng matanda nang palihim nitong isingit ang isang nakatuping papel sa loob ng lampi ng sanggol bago ito mabilis na lumayo, pabalik sa dilim. Ngunit wala na sa katinuan si Maristela upang intindihin iyon. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang anak na biglang nanahimik sa pag-iyak. Ang init na kanina lamang ay nagbibigay buhay sa sanggol ay biglang napalitan ng nakapangingilabot na panlalamig. Namutla ang mga munting labi ng bata at tumigil ang paggalaw nito. Isyang nakakabinging pagsigaw ng isang nagdurugong ina ang kumawala sa kanyang lalamunan, tumagos sa kalawakan ng bagyo, nagmamakaawa sa kalangitan na ibalik ang hininga ng kanyang anak habang ang mundo ay tila tuluyan ng nagdilim. Hanggang kailan sisingilin ng tadhana ang isang inang nagmahal lamang ng totoo? Ang bawat hakbang ni Maristela sa madilim at maputik na eskinita ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala na nakakabit sa kanyang kaluluwa. Ang ulan ay hindi na lamang tubig na bumabagsak mula sa langit, kundi mga libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang nangangatog na balikat. Sa kanyang bisig, ang sanggol ay nananatiling tahimik, isang nakapangingilabot na katahimikan na mas masakit pa sa anumang hiyaw. Ang putik ay kumakapit sa kanyang mga paa, tila hinihila siya pababa sa kilaliman ng lupa, hanggang sa ang kanyang paningin ay tuluyan ng binalot ng kadiliman sa tapat ng isang lumang bodega ng tela sa gilid ng palengke. Nabalik lamang ang kanyang malay nang maramdaman niya ang malamyos na init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha, kasabay ng amoy ng luma at maalikabok na mga rolyo ng tela. Hindi sa malambot na kama ng mansyong Buenavista siya nagising, kundi sa isang matigas na papag na gawa sa kawayan. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit, tila binudburan ng asin ang kanyang mga sariwang sugat mula sa panganganak. Sa kanyang tabi, isang anino ang gumalaw. Isang lalaking may malalalim na mata at mahinahong mukha ang dahan-dahang naglalapit ng isang maliit na boteng may lamang maligamgam na tubig sa bibig ng kanyang anak. Si Gabriel Manalo yon, ang tahimik na may-ari ng bodega na sa pagkakataong yon ay nagmistulang anghel sa gitna ng kanyang impyerno. Gising ka na pala. Ang mahinang wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na nagpapakalma sa nanginginig na puso ni Maristela. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang anak mo. Nakatulog siya matapos kong mabigyan ng kaunting init. Bago pa man makasagot si Maristela, isang matinis na boses mula sa labas ng bukas na pinto ang bumasag sa katahimikan. Si Aling Rosa, ang kilalang tsismosa sa palengke, ay nakadungaw habang may bitbit na balde ng isda. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghatol at kawalan ng tiwala. Sabi ko na nga ba, Gabriel, magpapasok ka ng kung sino-sinong pulubi rito. Ang malakas na pahayag ni Aling Rosa, sapat na upang marinig ng mga naglalakad na mamimili. Tingnan mo nga yan. Mukhang iniwan ng asawa dahil siguro may ibang kinakasama. Yang mga ganyang babae, kadalasan ay naghahanap lang ng malalait na lalaking mauuto. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang sampal ng kahihiyan ni Ann sa mukha ni Maristela. Ang matinding hiya ay bumalot sa kanya, dahilan upang nais niyang lamunin na lamang siya ng lupa. Yumuko siya ng malalim. Hinahayaang takpan ng kanyang maduming buhok ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay isa siyang maruming basahan na itinapon sa kalsada at ngayon ay tinatapakan ng lahat. Ngunit bago pa man siya tuluyang mabaon sa kahihiyan, tumayo si Gabriel at lumapit sa pinto. Hindi siya sumigaw, ngunit ang talim ng kanyang titig ay sapat na upang mapatahimik ang matanda. Ang pagtulong ay hindi nangangailangan ng paliwanag, Aling Rosa. At ang respeto ay ibinibigay sa lahat, lalo na sa mga taong wala ng sandigan.
Ang malamig na sagot ni Gabriel bago niya dahan-dahang isara ang pinto. Iniiwan ang ingay ng palengke sa labas. Muling lumapit si Gabriel kay Maristela at inilapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may luya sa kanyang tabi. Walang bayad ito. Kumain ka para magkaroon ka ng lakas na alagaan ng anak mo. May bakanting sulok dito sa likod ng mga tela. Maaari kayong manatili roon hanggang sa makahanap ka ng mapupuntahan. Ang kabutihang yon na hindi humihingi ng anumang kapalit ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa dibdib ni Maristela. Isang kirot na mas matamis kaysa sa pait ng kanyang nakaraan. Nang maiwan siyang mag-isa sa munting silid, dahan-dahang kinuha ni Maristela ang lampin ng kanyang anak upang palitan ito. Doon, mula sa kailaliman ng tela, ay nalaglag ang isang maliit at lukot na papel. Nang buksan niya ito, sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ang kanyang marriage certificate, ang nag-iisang katibayan ng kanyang pagkatao at ng karapatan ng kanyang anak. Ngunit ito ay punit, nahahati sa dalawang bahagi na tila sumisimbolo sa kanyang nawasak na buhay. Sa kabila ng banta ng pamilyang Buenavista, may isang katotohanang nakasulat sa punit na papel na ito na hindi kayang burahin ng kahit anong ulan. Hawak na ba niya ang susi sa kanyang paghihiganti? O ito ba ang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagkawasak kung malalaman ng mga Buenavista na hindi pa rin siya sumusuko? Isang linggo na ang mabilis na lumipas mula nang ang bodega ni Gabriel ay maging pansamantalang kanlungan ni Maristela. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa amoy ng lumang tela at ang mahinang pag-ikot ng alikabok sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa mga siwang ng bubong. Para kay Maristela, ang bawat segundong pananatili niya rito ay tila isang mabigat na utang na loob na hindi niya alam kung paano babayaran. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, sinisikap niyang tumulong sa pag-aayos ng mga rolyo ng tela. Kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa tuwing maaalala ang lamig ng ulan sa labas ng mansyong Buenavista. Isang hapon, ang katahimikan ng bodega ay binasag ng isang matinis na boses ng isang mayamang kliyente ni Gabriel. "Gabriel, look at this! Ang mahal ng bayad ko sa telang ito, pero may malaking punit sa laylayan. Hindi ko ito masusuot sa party bukas." Ang babae ay tila sasabog sa galit habang iwinagayway ang isang mamahaling bestida na gawa sa seda. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Gabriel. Alam niyang mahirap tahiin ang gayong klaseng tela nang hindi nag-iiwan ng bakas ng pagkukumpuni. Dahan-dahang lumapit si Maristela. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matimbang. "Sir Gabriel, let me try po. I can fix this without making it look like it was repaired." Ang mahinang alok niya. Ang kanyang mga mata ay nakapokus sa punit na tela. Sa tulong ng kanyang lumang kahon ng panahi, sinimulan ni Maristela ang masusing paggawa. Ang bawat tusok ng karayong ay tila isang panalangin ng pag-asa. Sa halip na basta lamang itahi ang punit, gumamit siya ng mga makukulay na sinulid upang tuwian ang bahaging iyon ng isang napakagandang rosas. Ang kanyang mga daliri na dati ay tila wala ng buhay ay muling sumayaw sa ibabaw ng tela nang may pambihirang galing. Nang matapos ang gawa, hindi lamang natakpan ng punit, kundi naging mas sining pa ang disenyo ng bestida. Namangha ang kliyente at nag-iwan ng malaking halaga bilang pasasalamat. Isang bagay na nagdulot ng kaunting ngiti sa mga labi ni Gabriel habang nakatingin kay Maristela. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa pandinig ni Aling Rosa. Kinabukasan, pumasok ang matanda sa bodega, ngunit sa pagkakataong ito ay wala nang dalang pangungutya. Sa halip, bitbit niya ang isang luma at kupas na polo na may mga mantsa ng luha sa balikat. "Maristela, pasensya ka na sa mga nasabi ko noong nakaraan." Ang panimula ng matanda habang nanginginig ang boses. "Ito ang paboritong damit ng anak ko bago siya pumanaw.
Gusto ko sanang kumpunihin mo ito para maisuot ko sa kanyang anibersaryo. Tinanggap ni Maristela ang damit ng may matinding pag-unawa. Sa bawat tahi na ginawa niya para kay Aling Rosa, naramdaman niya ang unti-unting pagtanggap ng komunidad sa kanya. Ang pader ng pagdududa ay unti-unting gumuho, pinalitan ng isang tahimik na pagkilala sa kanyang halaga. Nang sumapit ang gabi, nagtimpla si Gabriel ng mainit na tsaang luya para sa kanila. Naupo sila sa mga rolyo ng tela. May sapat na distansya sa pagitan nila, ngunit ramdam ang init ng presensya ng isa't isa. You have a gift, Maristela. Hindi lang tela ang tinatahi mo, kundi pati ang mga pusong sugatan. Ang seryosong wika ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Nagtama ang kanilang mga paningin at sa isang saglit, naramdaman ni Maristela ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit bago pa man lumalim ang pag-uusap, napansin ni Maristela ang isang lumang litrato sa ibabaw ng lamesa ni Gabriel na bahagyang natatakpan ng tela. Isang babaeng maganda ang nasa larawan, ngunit ang kalahati nito ay sadyang pinunit. Nabalik ang atensyon ni Maristela nang marinig niya ang mahinang pagtunog ng kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe na tila isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Binasa niya ang bawat titik ng may panginginig. Huwag kang magpapakita sa Maynila. Papatayin nila ang anak mo. Sino ang nagpadala nito? Ang pamilyang Buenavista ba ay hindi pa rin tapos sa kanya? O may mas malalim pang lihim na naghihintay sa kanya sa kabila ng pananahimik? Ang bawat tahi ng kapayapaan na sinimulan niyang buuin ay tila muling pinagbabantaang pigtasin ng isang aninong hindi niya matakasan. 3 taon ang mabilis na humalili sa mga pahina ng kalendaryo. Tila mga hibla ng sinulid na masigasig na hinahabi ng panahon. Ang dating madilim at maalikabok na bodega ni Gabriel ay sumailalim sa isang masayang transformasyon. Ngayon, ang bawat sulok nito ay puno ng buhay at kulay, nakilala na bilang kooperatiba ng mga inang lumalaban. Ang ritmong nililikha ng mga makinang nananahi ay hindi na tunog ng paghihirap, kundi isang kolektibong awit ng mga babaeng muling bumubuo sa kanilang mga nawasak na pangarap. Si Maristela, na dati ay isang aninong laging nakayuko sa takot, ay nakatayo na ng may dangal sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay maaliwalas habang tinuturuan ng isang pangkat ng mga ina kung paano ang tamang pag-aayos ng mga borda sa tela. Sa gitna ng katuwaan ng mga kababaihan, isang munting bata ang masayang nagtatakbo sa pagitan ng mga rolyo ng tela. Si Leo, na ngayon ay 3 taong gulang na, ay ang buhay at ligaya ng buong palengke. Ang kanyang tawa ay tila mga kampanilya na nagpapaalala kay Maristela na ang bawat luhang pumatak noong gabing iyon ng bao ay may katumbas na matamis na bunga. Napansin ni Maristela si Gabriel na tahimik na nakaupo sa kanyang lamesa. Hawak ang mga libro ng kwenta. Ngunit ang pansin ng lalaki ay hindi na sa mga numero, kundi kay Leo. Nakita ni Maristela kung paano maingat na inilagay ni Gabriel ang mga malalambot na tela sa mga kanto ng lamesa upang masiguro na hindi masasaktan ng bata sa kanyang paglalaro. Ang munting kilos na ito na puno ng malasakit at pag-iingat ay nagdulot ng isang mainit na pintig sa dibdib ni Maristela. Isang pagkilala sa lalaking naging sandigan niya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Mabilis ang naging pag-unlad ng ating produksyon, Sir Gabriel. Ang nakangiting wika ni Maristela habang lumalapit sa lalaki. Dahil sa kontratang nakuha natin mula sa malaking hotel chain, mas marami pa tayong matutulungang mga ina rito sa komunidad. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga na hindi kayang itago ng anumang salita.
Hindi dahil sa akin iyon, Maristela. Dahil iyon sa husay ng iyong mga kamay at sa tibay ng iyong puso. Ang mahinahong sagot ni Gabriel. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga paningin ay nagtagpo at tila tumigil ang mundo sa paligid nila. Ang hininga ni Maristela ay bahagyang bumagal. Nararamdaman ang isang kakaibang koneksyon na higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit pareho silang mabilis na umiwas nang marinig ang tawag ng isa sa mga kasamahan nila. Nang sumapit ang hapon, nagkaroon ng munting pagdiriwang ang kooperatiba para sa kanilang unang malaking tagumpay. Ang mga tindera sa palengke, kabilang si Aling Rosa na ngayon ay isa na sa pinakamalakas na tagapagtanggol ni Maristela, ay nagdala ng mga simpleng pagkain. Ngunit sa gitna ng kagalakan, hindi mapigilan ni Maristela ang makaramdam ng isang kakaibang kaba. Mula sa bintana ng bodega, napansin niya ang isang itim at mamahaling sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang mga bintana nito ay madilim at tila may matang nagmamasid sa kanila mula sa loob. Ang presensya ng sasakyang iyon ay tila isang malamig na anino na pilit na sumisira sa init ng kanilang selebrasyon. Ang kaba ni Maristela ay nagkaroon ng hugis nang ang lumang telebisyon sa kanto ng tindahan ni Aling Rosa ay magpalabas ng isang breaking news. Ang lahat ay natahimik, nakatitig sa screen na nagpapakita ng pamilyar na mukha ni Marco Buenavista. Ang balita ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng payapang langit. Ang higanting korporasyon ng pamilyang Buenavista ay nahaharap sa isang malaking krisis sa pamumuno. Ayon sa ulat, ang matandang patriarch ng pamilya ay nagtakda ng isang mahigpit na kondisyon para sa paglilipat ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit ang pinakanakagigimbal na bahagi ng balita ay ang paglantad sa katotohanang si Marco Buenavista ay kumpirmadong hindi maaaring magkaroon ng anak. Naramdaman ni Maristela ang paglamig ng kanyang mga kamay habang nakatitig sa mukha ng kanyang dating asawa sa telebisyon. Ang katotohanan ito ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Ang nag-iisang buhay na tagapagmana ng pamilyang Buenavista ay walang iba kundi si Leo, ang batang kasalukuyang masayang naglalaro sa kanyang paanan. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging mabigat at puno ng pangamba. Alam ni Maristela na ang pamilyang itinapon siya sa gitna ng bao ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kailangan nila upang maisalba ang kanilang yaman. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na kanyang nakamit, ang nakaraan ay muling kumatok sa kanyang pintuan. Bitbit ang isang bagong banta na maaaring mas malupit pa sa naunang pagsubok. Mapoprotektahan ba niya ang kanyang anak mula sa mga taong itinakwil sila noong wala silang anuman? Ngayong sila na ang may hawak ng susi sa kinabukasan ng mga Buenavista, ang marangyang mansyon ng mga Buenavista na dati ay simbolo ng kapangyarihan at katatagan ay binalot ng isang mabigat at mapanglaw na katahimikan. Ngunit sa loob ng silidaklatan, ang hangin ay tila naglalayab sa tindi ng galit ni Doña Perlita. Ang isang mamahaling kristal na florera ay nagkadurog-durog sa sahig nang itabig ito ng matanda. Ang mga piraso nito ay nagkalat na tila mga kristal na luha ng kanyang nagpupuyos na damdamin. Lupang baog. Ang singal niya habang nakatitig ng matalim kay Clarice. Ang bawat salita ay punong-puno ng lason. Nilalait ang pagkabigo ng babae na bigyan ng pamilya ng isang tagapagmana. Si Clarice ay nakayuko lamang. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag, habang ang takot at kahihiyan ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mukha. Sa isang sulok, si Marco ay nakatayo nang walang kibo. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin nang diretso sa kanyang ina. Ang kanyang hininga ay mabigat, puno ng pagsisisi at huli ng pag-amin. Alam ko kung nasaan sila, Ma. Ang mahinang bulong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang bata, ang anak namin ni Maristela,
buhay siya. Nakita ko sila sa isang lumang palengke sa labas ng lungsod. Ang pahayag na ito ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa galit ni Doña Perlita. Pinalitan ito ng isang mapanuring ng ngiti na mas nakapangingilabot kaysa sa kanyang pagsigaw. Para sa matanda, ang batang itinapon nila sa gitna ng bagyo ay hindi na isang pagkakamali, kundi isang mahalagang piyesa upang maisalba ang kanilang naghihingalong yaman. Samantala, sa tahimik na sulok ng kooperatiba, ang kaba sa dibdib ni Maristela ay tila isang tambol na hindi tumitigil sa pagtibok. Ang presensya ng itim na sasakyan sa labas ay nagdulot ng panlalamig sa kanyang mga kamay. Isang pakiramdam na huling naramdaman niya 3 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at mula rito ay bumaba si Doña Perlita. Ang kanyang gintong takong ay tumapak sa maputik na semento ng palengke nang may pandidiri, ngunit ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang pekeng maskara ng pagmamalasakit. Ang bawat hakbang niya patungo sa siungmay ni Maristela ay tila isang dambuhalang bigat na nagpapasikip sa hininga ng lahat ng taong naroroon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Maristela ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang isang maliit na katawan na tumayo sa kanyang harapan. Si Leo, sa kabila ng kanyang murang edad, ay tila nakaramdam ng panganib na dala ng matanda. Ipinantay ng bata ang kanyang maliliit na bisig, hinaharangan ng daan, patungo sa kanyang ina, habang ang kanyang mga mata ay matapang na nakatitig kay Doña Perlita. Ang munting kilos na ito ng proteksyon mula sa kanyang anak ay nagbigay ng panandaliang lakas kay Maristela. Isang paalala na hindi na siya ang dating babaeng walang laban. Lumapit si Doña Perlita at dahan-dahang binuksan ang kanyang mamahaling bag. Inilabas niya ang isang tsekeng walang nakasulat na halaga at inilapag ito sa ibabaw ng lamesang puno ng mga tela. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay tila pulot na may halong lason. Bumalik na kayo ng apo ko, Ilara. Pinapatawad na kita sa pagiging mahirap mo. Ang wika ng matanda, habang ang isang kamay niya ay pilit na inaabot ang pisngi ni Leo. Ngunit mabilis na iniwas ni Maristela ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay nag-aalab sa puot at pagkamangha sa trunang kawalang hiyaan ng babaeng nasa kanyang harapan. Pinapatawad? Ang pabulong na ulit ni Maristela, ang kanyang boses ay puno ng pait na matagal na niyang kinimkim. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing wala silang makain, at ang bawat luhang pumatak sa gitna ng bao ay tila nagbalik sa kanyang alaala. Nakatingin lamang siya sa tsekeng nakapatong sa lamesa. Isang pirasong papel na tila nangungutya sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Sa gitna ng karangyaan at kapangyarihang dala ni Doña Perlita, isang katanungan ang pilit na sumasagi sa isipan ni Maristela. Hanggang saan kayang bumaba ng isang pamilya para lamang sa pera? At kaya ba niyang isugal ang kalayaan ng kanyang anak para sa isang bukas na puno ng kasinungalingan? Ang bawat hibla ng papel ng tseke na unti-unting pinupunit ni Maristela ay nagmistulang tunog ng pagkaputol ng mga tanikalang matagal nang naggagapos sa kanyang dangal. Ang kanyang mga kamay, bagaman nanginginig, ay hindi nag-atubili. Ang bawat piraso ng tsekeng nahuhulog sa sahig ay tila mga talulot ng bulaklak na nalanta na sa gitna ng dumi ng palengke. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Perlita. Ang kanyang paningin ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang matibay na paninindigan. Hindi mabibili ng kahit anong halaga ang 3 taon na kinalimutan nyo ang pagkakaroon namin ng buhay. Ang mariing wika ni Maristela. Ang boses niya ay gumaralgal sa tindi ng emosyong pilit niyang tinitiis. Ngunit si Doña Perlita ay isang bihasang manghahabi ng mga salitang nakalalason. Sa halip na magalit, isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng huwad na lungkot.
Ganyan ka na ba kawalang utang na loob, Elara? Ang malambing ngunit mapanakit na tanong ni Doña Perlita. Isipin mo ang anak mo. Tingnan mo ang paligid niya. Puro dumi, hirap, at kawalan ng katiyakan. Pinagkakaitan mo siya ng marangyang edukasyon at magandang kinabukasan dahil lamang sa sarili mong pride. Hindi ba yan ang tunay na kalupitan ng isang ina? Ang mga salitang ito ay tila mga palasong may lason na bumaon sa puso ni Maristela. Napatingin siya sa suot na kupas na sapatos ni Leo at sa munting kamay ng bata na nakakapit sa kanyang palda. Ang pagdududa ay dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Ito nga ba ang pinakamabuti para sa kanyang anak? Sa gitna ng tensyong ito, isang pamilyar na bulto ang pumasok sa bodega. Si Marco ay lumapit ng may mga matang tila nalulunod sa pagsisisi. Maristela, let me be a father to him. Ang pagsusumamo ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na pilit na humihingi ng awa. I made mistakes. I know. Pero anak ko rin siya. Tinangka ni Marco na lumapit at yakapin si Leo. Ngunit ang bata ay mabilis na nagtago. Sa likuran ng kanyang ina, ang maliliit na hikbi ay nagsimulang kumawala sa kanyang lalamunan dahil sa takot sa estrangherong biglaang gustong umangkin sa kanya. Ang pag-iyak ni Leo ay tila isang mitya na nagpasiklab sa galit ni Maristela. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang matatag na kamay ang pumatong sa balikat ni Marco. Si Gabriel ay nakatayo na roon. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Walang anumang ingay na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang talim ng kanyang titig ay naging sapat na babala para kay Marco. Hindi dito ang lugar para sa iyong mga drama, Buena Vista. Ang malamig na wika ni Gabriel. Sa likuran nila, ang mga babaeng kasapi ng kooperatiba ay unti-unting lumalapit. Walang sino man ang sumisigaw, ngunit ang kanilang pagkakaisa ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabalot kay Maristela. Inilapag ng bawat isa sa kanila ang kanilang mga kamay sa balikat at braso ni Maristela. Isang tahimik na panunumpa na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang init ng kanilang mga palad ay unti-unting tumunaw sa pagdududa na itinanim ni Doña Perlita sa kanyang puso. Dahan-dahang lumabas ang mga Buena Vista, ang kanilang pagkatalo ay nakaukit sa bawat hakbang ng kanilang mga mamahaling sapatos sa maputik na kalsada. Ngunit ang tagumpay ni Maristela ay panandalian lamang. Isang oras matapos silang umalis, 3 lalaking nakauniforme ng pamahalaan ang pumasok sa bodega. Bit-bit ang mga papel na may opisyal na selyo. Ipinasasara ang lugar na ito sa ilalim ng kautusan ng munisipyo dahil sa mga paglabag sa fire safety standards. Ang matigas na pahayag ng isa sa mga opisyal, ang pulang tape na naglalaman ng salitang sealed, ay dahan-dahang idinikit sa malaking pintuan ng siomai. Ang bawat pagdikit nito sa kahoy ay tila tunog ng pagpako sa kabaong ng lahat ng pinaghirapan ni Maristela. Habang nakatayo si Maristela sa labas ng nakasarang bodega, yakap ang kanyang umiiyak na anak. Nakita niya ang itim na sasakyan ng mga Buena Vista na dahan-dahang dumaan sa harap niya. Sa loob nito, nakita niya ang nakakalokong ngiti ni Doña Perlita mula sa likod ng madilim na salamin. Ang mensahe ay malinaw. Hindi lamang buhay ni Maristela ang kaya nilang wasakin, kundi pati ang tanging pag-asa ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Paano niya lalabanan ang isang kapangyarihang kayang patayin ang liwanag sa isang kurap lamang ng mata? At hanggang kailan siya makakatindig bago siya tuluyang lamunin ng dilim na hatid ng mga Buena Vista? Ang pulang selyo na nakadikit sa pintuan ng kooperatiba ay hindi lamang isang pirasong papel. Ito ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa bawat sulok ng buhay ni Maristela. Ang katahimikan sa loob ng siomai na dati ay punong-puno ng sigla at pangarap ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanyang paghinga. Ang mga bayarin ay nagsimulang magpatong-patong at ang bawat sulat ng paniningil na dumarating
ay tila isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasanin sa kanyang balikat. Ngunit ang mas matinding hagupit ay hindi nanggaling sa salapi, kundi sa mga salitang sadyang binuo upang wasakin ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng nagniningning na mga ilaw ng isang tanyag na estudyo sa telebisyon, si Clarice ay nagmistulang isang anghel na may sugatang pakpak. Nakadamit ng puti at may mga matang pilit na pinaluluha, humarap siya sa buong bansa upang isalaysay ang isang kwentong hinabi sa kasinungalingan. I just want to protect the child. Ang paos na wika ni Clarice habang hawak ang isang panyo. Ang babaeng yon, si Maristela, ay hindi matino ang isip. Nakita ko kung paano niya saktan ng bata sa tuwing hindi siya nabibigyan ng pera ni Marco. She is mentally unstable at ginagamit lang niya ang kooperatiba para pagtakpan ang kanyang mga bisyo. Ang bawat salitang binitiwan ni Clarice ay tila mga patak ng asidong tumatagos sa balat ni Maristela habang nanonood sa isang maliit at malabong screen sa loob ng bodega. Ang epekto ng palabas na yon ay mabilis na naramdaman sa palengke. Ang mga bulong ay tila mga tuyong dahon na mabilis na tinatangay ng hangin, kumakalat at nagiging isang malaking sunog. Ang mga tinderang dati ay nakangiti sa kanya ngayon ay umiiwas na ng tingin. Ang bawat pagdaan ni Maristela ay sinusundan ng mga mapanghusgang titig at mga mahihinang salitang sadyang ipinaririnig sa kanya. Totoo nga siguro ang balita. Mukhang may saltik nga sa utak. Ang narinig niyang sabi ng isang mamimili habang mabilis na hinihila ang anak palayo sa kanya. Ang tiwalang binuo niya sa loob ng 3 taon ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Pinalitan ng isang pader ng pagdududa at takot. Nararamdaman ni Maristela ang muling pagbalot ng mga anino ng kanyang nakaraan. Ang pakiramdam ng pagiging walang silbi, ng pagiging basurang itinapon, ay muling bumabalik upang lamunin ang kanyang katinoan. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa maliit na silid, nakaupo sa sahig habang nakayakap sa kanyang mga binti. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, tila isang ibong nakakulong sa isang masikip na hawla. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapakalunod sa dusa, isang marahas na pagtama ng palad sa pintuan ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang boses ni Aling Rosa, matigas at puno ng hamon, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Maristela, buksan mo itong pinto. Lalaban ka ba? O iiyak na lang dyan hanggang sa mabulok ka? Nang mabuksan ang pinto, tumambad ang anyo ni Aling Rosa na namumula ang mukha sa galit at pagmamalasakit. Hindi ganyan ang inang nakilala ko. Nakita ko kung paano mo igapang si Leo mula sa putik. Huwag mong hayaang ang mga dila ng mga taong walang alam ang pumatay sa'yo. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw. Kailangan lang nitong manatiling nakatayo. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na tubig na nagpagising sa nananamlay na diwa ni Maristela. Nakita niya sa mga mata ni Aling Rosa ang isang klase ng pag-ibig na hindi sumusuko. Isang klase ng bayanihan na mas matibay kaysa sa anumang paninira. Dahan-dahang tumayo si Maristela. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot kundi sa isang bagong tuklas na puot na naglalayong protektahan ang kanyang anak. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, isang sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng bodega ang nagpatigil sa lahat. Nang buksan ni Gabriel ang pinto, tumambad ang 2 babaeng naka-uniforme. May hawak na mga dokumento at may mga mukhang walang emosyon. Sila ay mga kinatawan mula sa Kuk Fukloy Sanghoy. Kami ay narito dahil sa mga ulat ng posibleng pagpapabaya at panganib sa kapakanan ng bata. Ang pahayag ng isa sa kanila habang nakatingin kay Leo na kasalukuyang hawak ang isang lumang laruan. Kailangan naming kunin ang bata para sa isang pansamantalang kustodiya habang isinasagawa ang investigasyon. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa puso ni Maristela at sa sandaling iyon
Ang takot ay napalitan ng isang desperadong pagnanais na huwag hayaang muling magtagumpay ang kadiliman sa kanyang buhay. Ang mahigpit na pagkakahawak ng opisyal sa maliit na braso ni Leo ay tila isang matalim na gunting na tuluyang pumigtas sa huling hibla ng katinoan ni Maristela. Ang bawat paghagulgol ng bata ay tila mga punyal na humihiwa sa kanyang dibdib. Bawat tawag ng mama ay isang pagsamo na nagpapaliit sa kanyang mundo hanggang sa maging isang masikip at madilim na selda. Hindi inalintana ni Maristela ang kanyang sariling kaligtasan. Sumugod siya patungo sa pintuan ng sasakyan. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa malamig na metal habang pilit na inaabot ang munting kamay ng kanyang anak. Sa di kalayuan, nakatayo si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa habang pinapanood ang tagpo ng walang bakas ng habag. Ang kanyang mukha ay nagpapakita lamang ng isang malamig at mapait na tagumpay. Bago pa man makagawa ng malaking pagkakamali, si Maristela na maaring magresulta sa kanyang pagkakakulong, naramdaman niya ang matitibay na bisig ni Gabriel na pumulupot sa kanyang baywang. Hinila siya nito pabalik, inilalayo sa papalayas na sasakyan ng DSWD. Ang bawat pagbiglas ni Maristela ay unti-unting napalitan ng panghihina hanggang sa ang kanyang katawan ay tuluyan ng sumuko sa bigat ng dalamhati. Napaluhod siya sa magaspang na semento. Ang kanyang mukha ay isinubsob niya sa dibdib ni Gabriel at ang kanyang mga luha ay mabilis na bumasa sa mantsadong polo ng lalaki. Ang tunog ng papalayong makina ng sasakyan ay tila isang dambuhalang kampana na nagbabadya ng katapusan ng kanyang kaligayahan. Nang dahan-dahan siyang akayin ni Gabriel pabalik sa loob ng kanilang munting silid, ang bawat sulok nito ay tila sumisigaw ng pangalan ni Leo. Ang katahimikan ay naging isang kaaway na mas masakit pa sa anumang ingay. Nilapitan ni Maristela ang maliit na higaan ng bata. Kinuha ang kupas na kumot na may disenyong mga bituin at inilapit ito sa kanyang ilong. Ang amoy ng gatas at sariwang pawis ng kanyang anak ay naroon pa rin, nanunuot sa kanyang sistema at muling nagpapasabog ng sakit na tila walang katapusan. Pakiramdam niya ay binunutan siya ng puso. Iniwan siyang humihinga, ngunit walang buhay. Isang shell lamang ng inang dati ay punong-puno ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, ang katahimikan ay muling binalot ng isang mahabang pag-vibrate mula sa kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Nang sagutin niya ito, ang tinig ni Doña Perlita ay tila isang malamig na hangin galing sa libingan. Nakita mo na ba kung ano ang kayang gawin ng kapangyarihan, Elara? Ang mahinhin ngunit mapanguyam na wika ng matanda. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Pirmahan mo ang kasunduan na isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa bata at hahayaan kitang makita siya minsan sa isang buwan. Kung pipiliin mong lumaban, sisiguraduhin kong hindi mo lang siya hindi na makikita, kundi mabubulok ka rin sa kulungan dahil sa mga kasong isasampa namin laban sa iyo. Hindi nakasagot si Maristela. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog na hindi niya kayang iluwa. Ngunit nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang lumbay ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na klase ng determinasyon. Ang bawat pangungutya, bawat paninirang puri, at ang bawat luhang pumatak sa kumot ni Leo ay nagsilbing mitya ng isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamaga sa iyak, kundi nagniningning na sa galit. Ang muling pagkatok sa pinto ay hindi na mula sa mga opisyal, kundi mula sa isang mensahero na may dalang isang puting sobre. Ito ay isang opisyal na suman mula sa korte, isang utos na humarap siya sa susunod na araw para sa pagdinig tungkol sa kustodya ni Leo. Hinawakan ni Maristela ang papel
Nang napakahigpit hanggang sa malukot ito, ang kanyang paningin ay nakapako sa pangalang Buenavista na nakasulat sa itim na tinta. Alam niyang wala siyang pera, wala siyang makapangyarihang pangalan, at ang mundo ay tila nakatalikod na sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, isang sumpa ang binuo niya sa kanyang isipan. Handa siyang maging demonyo sa paningin ng lahat, basta't mabawi lamang niya ang anghel na kinuha mula sa kanyang mga bisig. Paano siya makikipagdigma sa mga dambuhala, gayong ang tanging sandata niya ay ang kanyang nagdurugong puso, ang bawat piraso ng tela at sinulid sa loob ng lumang kahon ng panahi ay tila mga hibla ng alaala na pilit na hinahalukay ni Maristela. Sa ilalim ng mga makukulay na retaso, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at malamig na bagay. Ang lumang cellphone na akala niya ay tuluyan ng pumanaw sa gitna ng 23 taon na ang nakalilipas ay naroon pa rin. Tila naghihintay ng tamang sandali upang magsalita. Nang subukan niyang buuhin ang kuryente nito sa tulong ni Gabriel, ang liwanag ng screen ay dahan-dahang na nagpakita ng mga mensaheng punong-puno ng puot mula kay Marco, mga ebidensya ng kanyang pagtatakwil at kawalan ng puso na sadyang itinago ng tadhana para sa araw na ito. Sa gitna ng kanilang paghahanap, isang matandang lalaki na may seryosong mukha at mga matang, tila may dalang bigat ng mundo ang pumasok sa bodega. Si Attorney Villafuerte iyon, ang ama ng babaeng nasa punit na litrato sa lamesa ni Gabriel. Ang kanyang pagdating ay hindi isang aksidente. Siya ang taong binuo ng galit at pagnanais ng katarungan matapos mawala ang kanyang sariling anak dahil sa panloloko ng isang makapangyarihang pamilya. Gabriel, panahon na para tapusin ang sinimulan natin, yang mahinang wika ng abogado habang nakatingin kay Maristela ng may paggalang. Hindi lamang ito laban para sa isang bata. Ito ay laban para sa lahat ng mga inang inagawa ng boses. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pagkakataon ang naganap sa isang liblib na sulok sa labas ng palengke. Si Clarice, na nakabalot sa mamahaling bandana at itim na salamin, ay humarap kay Maristela. Ang kanyang pabango ay tila sumasakal sa amoy ng tuyong isda at putik sa paligid. "Huwag na tayong maglokohan, Maristela," ang mariing wika ni Clarice habang inilalapag ang isang makapal na sobre ng pera sa ibabaw ng maruming lamesa. "Kunin mo ang perang ito at lumayo ka na. I don't even want to raise that brat, but the inheritance depends on him. Go find another life and leave Marco to me." Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang mga daliri ni Maristela ay mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone, na tahimik na nagtatala ng bawat salita ng katotohanang lumalabas sa bibig ng babae. Hindi nagtapos ang araw na yon sa pananakot ni Clarice. Sa pagbabalik ni Maristela sa kooperatiba, tumambad sa kanya ang isang tagpong nagdulot ng panunubig ng kanyang mga mata. Ang lahat ng mga tinderang dati ay nagduda sa kanya. Si Aling Rosa, ang mga naglalako ng gulay, at ang mga kapwa niya mananahi ay naroon lahat. Bit-bit ang kani-kanilang mga ambag. Inilabas ni Aling Rosa ang isang lumang kwaderno na may mga kupas na pahina. Dito, Maristela, nakasulat dito ang bawat araw na bumili ka ng gatas para kay Leo kahit wala kang pera. Nakasulat dito ang bawat sakripisyo mo. Ang wika ng matanda habang iniaabot ang mga resibo at listahan na magsisilbing patunay na siya ay isang huwarang ina. Ang bawat papel ay tila isang bato na binuo upang maging pader na poprotekta sa kanila. Ang gabi ay tila payapa, ngunit ang hangin ay may dalang kakaibang bigat. Habang abala, sina Maristela at Gabriel sa pag-aayos ng mga huling dokumento para sa pagdinig bukas, isang kakaibang amoy ng nasusunog na kemikal ang dahan-dahang nanuot sa kanilang mga ilong. Hindi ito ang amoy ng simpleng apoy.
Ito ay amoy ng isang planadong pagkawasak. Sa isang kurap ng mata, ang maliliit na kislap sa labas ng bodega ay naging dambuhalang dila ng apoy na mabilis na gumapang sa mga tuyong tela. Ang init ay nagsimulang bumalot sa paligid. Nilalamon ang mga pangarap na 3 taon nilang binuo. Ang mga dila ng apoy ay sumasayaw ng may kalupitan. Unti-unting kinakain ang bawat sinulid at bawat makinang naging saksi sa pagbangon ni Maristela. Ang mga taong sadyang inutusan upang burahin ang bawat ebidensya ng kanyang pagkatao ay nagtagumpay na balutin ng kulay kahel na liwanag ang buong bodega. Habang nakatitig si Maristela sa naglalagablab na gusali, ang kanyang puso ay tila nakikipagpalit ng init sa apoy sa kanyang harapan. Lahat ba ng ebidensya at pangarap ay tuluyan na ngang magiging abo bago pa man sumikat ang araw ng katarungan? Ang bawat dila ng apoy na sumusunggab sa bubong ng bodega ay tila mga kamay ng kamatayan na pilit na binubura ang lahat ng bakas ng pagsisikap ni Maristela. Ang liwanag na dulot ng sunog ay nagbibigay ng isang nakapangingilabot na kulay kahel sa paligid, habang ang usok ay dahan-dahang lumalason sa hangin. Nakatayo si Maristela sa lawa. Ang kanyang katawan ay tila naging rebulto ng pighati habang pinapanood ang pagguho ng bawat poste. Hindi lamang ito gusali, ito ang kanyang kalayaan, ang kanyang dangal, at ang kinabukasan ni Leo na unti-unting nagiging abo sa kanyang harapan. Ang bawat pagbagsak ng mga kahoy ay nagdudulot ng panginginig sa lupa na nararamdaman niya hanggang sa kanyang mga buto. Isang marahas na paalala na ang kapangyarihan ng mga Buenavista ay walang pinipiling paraan upang siya ay wasakin. Sa gitna ng kaguluhan, isang bulto ang mabilis na kumilos patungo sa naglalagablab na pintuan. Gabriel, huwag! It's too dangerous! Ang naging hiyaw ni Maristela. Ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng takot. Ngunit hindi lumingon si Gabriel. Nilamon siya ng makapal na usok. Iniiwan si Maristela na may puso na tila tumitigil sa bawat segundong lumilipas. Ang bawat paglipas ng panahon ay tila isang mabagal na hakbang patungo sa kawalan, hanggang sa muling lumitaw si Gabriel mula sa nagbabagang lagusan. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng uling at ang kanyang braso ay may mga bakas ng matinding init, ngunit mahigpit niyang yakap ang lumang kahon ng panahin ni Maristela. Iniligtas niya ang nag-iisang bagay na naglalaman ng katotohanan, ang lumang cellphone na may mga ebidensyang makapagliligtas sa kanila. Nang makalayo sila sa panganib, dahan-dahang inalalayan ni Maristela si Gabriel patungo sa isang ligtas na sulok sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Gabriel at ang malayo ng tunog ng mga sirena. Kinuha ni Maristela ang isang malinis na tela at dahan-dahang nilinis ang sugat sa braso ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinupunasan ng uling sa balat ng lalaki, at ang bawat haplos niya ay puno ng pagsisisi at pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa gitna ng hapdi at sakit. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa lalim ng tingin ni Gabriel, nakita ni Maristela ang isang pag-ibig na handang sumabak sa apoy. Isang debosyon na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Marco. Why did you do it, Gabriel? It's just a box. Ang bulong ni Maristela, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang mga pisngi. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay nang may pambihirang lambot sa kabila ng sakit na nararamdaman nito. Hindi lang ito box, Maristela. This is your voice. This is your son's future. I will go through fire again just to see you fight for him. Ang mahinahong sagot ni Gabriel. Sa gitna ng dilim at sa kabila ng amoy ng sunog, naramdaman ni Maristela ang isang kakaibang ginhawa. Ang yakap na ibinigay niya kay Gabriel ay hindi lamang pasasalamat. Ito ay isang pagpapakawala sa lahat ng takot,
at pagtanggap sa isang bagong simula na tuyan ng tunay na katapatan. Sumikat ang araw ng may kasamang malupit na paalala. Ang abo mula sa nasunog na bodega ay sumasayaw pa rin sa hangin. Tila mga anino ng kahapon na ayaw pang lumisan. Sa kabila ng pagod at sugat sa damdamin, tumayo si Maristela nang tuwid sa tapat ng salamin. Isinuot niya ang kanyang pinakapormal na damit na bagaman may amoy pa ng usok ay kumakatawan sa kanyang hindi matitinag na paninindigan. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamaga sa yak. Ang mga ito ay naging matalas at malamig na tila bakal na dumaan sa apoy. Wala nang matitirang bakas ng mahinang babae na itinapon sa bao. Ang apoy na sumunog sa kanyang kabuhayan ang siya ring nagpatigas sa kanyang kalooban upang harapin ang huling laban. Habang naglalakad patungo sa sasakyang magdadala sa kanya sa korte, huminto sandali si Maristela at lumingon sa mga guho ng kooperatiba. Doon, sa gitna ng mga sunog na tela, ay nakita niya ang isang maliit na sinulid na nananatiling buo, matingkad na pula sa gitna ng itim na abo. Ito ay tila isang senyales na sa kabila ng lahat ng planadong pagkawasak ng mga Buenavista, may mga bagay na hindi kayang ubusin ng apoy. Isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang papalapit ang oras ng paghatol. Sapat na ba ang katotohanang bitbit niya sa loob ng maliit na kahon upang tapatan ang dambuhalang kasinungalingan ng pamilyang Buenavista? O muli bang lalamunin ng dilim ang katarungang matagal na niyang hinahanap? Ang bawat hakbang ni Maristela papasok sa silid ng hukuman ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init ng kaba na nagmumula sa kanyang dibdib, habang ang amoy ng luma at seryosong mga dokumento ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya ang pamilyang Buenavista na parang mga hari at reyna sa kanilang nagniningning na mga kasuotan. Si Doña Perlita ay nakaupo ng tuwid. Ang bawat hiya sa kanyang leeg ay tila nangungutya sa kahirapan ni Maristela, habang si Marco ay nakatingin sa malayo. Tila hindi kayang salubungin ang mga mata ng inang kanyang itinakwil. Ang bawat salita ng abogado ng mga Buenavista ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa dangal ni Maristela. Your Honor, tingnan niyo ang ebidensya. Ang lugar kung saan nakatira ang bata ay nasunog kamakailan lamang. Isang bodega ng tela na puno ng panganib. Paano natin ipagkakatiwala ang kaligtasan ng isang batang Buenavista sa isang inang hindi man lamang makapagbigay ng ligtas na bubong? Ang bawat paratang ay tila isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasanin ni Maristela. Ginamit nila ang mismong trahedyang sila ang may gawa upang ipamukha sa mundo na siya ay isang irresponsableng ina. Dahan-dahang tumayo si Doña Perlita upang magbigay ng kanyang pahayag. Kinuha niya ang isang mamahaling panyo at idinampi ito sa kanyang mga mata na wala namang luha. Wala akong ibang hangad kundi ang kabutihan ng aking apo. Ang basag na tinig ng matanda, isang pagganap na karapat-dapat sa isang parangal. Pinatawad ko na si Maristela sa kanyang mga pagkukulang noong una, ngunit hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung hahayaan ko ang dugo ng mga Buenavista na lumaki sa kalsada sa gitna ng dumi at panganib. We can provide the best education, the best health care, everything she can give. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na malasakit. Bawat panting ay idinisenyo upang makuha ang simpatiya ng hukom. Hindi rin nagpaawat si Clarice. Tumayo siya at humarap sa korte ng may mga matang puno ng mapanghusgang tingin. Your Honor, nakatanggap ako ng mga banta mula sa babaeng ito. She tried to blackmail us for money using the child. Mentally unstable siya at natatakot ako para sa bata sa tuwing kasama niya ito. Ang bab kasinungalingan ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa katotohanan. Unti-unting binubulag ang hustisya.
Nararamdaman ni Maristela ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang bawat kasinungalingan ay tila isang dagok na nagpapahina sa kanyang tuhod. Pakiramdam niya ay mag-isa siyang nakatayo sa gitna ng isang bagyo ng panlilinlang. Tumingin si Maristela sa hangge ko mga kandya. Doon ay nakita niya si Gabriel sa kabila ng benda sa kanyang braso at ang pagod sa kanyang mukha na natili itong matatag. Nang mapansin ni Gabriel ang takot sa mga mata ni Maristela, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahan itong itinama sa kanyang dibdib, sa tapat ng kanyang puso. Isang tahimik na senyales na hindi siya nag-iisa. Ang munting kilos na yon ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Maristela sa gitna ng malakas na alon. Sa likurang bahagi ng silid, napansin din niya ang matandang patriarch ng mga Buenavista na nakaupo sa kanyang isilan, nakatitig ng malalim sa kanya, tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Maristela ang bigat ng katahimikan nang muling gilingin ng hukom ang kanyang mga dokumento. Ang tunog ng panulat sa papel ay tila bawat segundo ng kanyang nalalabing oras kasama ang anak. Base sa mga inilahad na testimonya tungkol sa kaligtasan ng bata at sa kasalukuyang kalagayan ng ina, ang simula ng hukom, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang korte ay nakahandang maglabas ng pansamantalang fanquet para sa kustodya. Ang puso ni Maristela ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pangarap. Ngunit bago pa man matapos ng hukom ang kanyang sasabihin, ang malalaking pintuan ng silid ng hukuman ay marahas na bumukas, tumama sa pader nang may lakas na nagpayanig sa buong silid, na tila isang hiyaw ng pag-asa na pilit na bumabasag sa pader ng kasinungalingan. Sino ang mga taong nangahas na gambalain ang katahimikan ng hustisya at may dala ba silang liwanag sa gitna ng madilim na sandaling ito? Ang malalaking pintuan ng silid ng hukuman ay marahas na tumama sa pader, na lumikha ng isang malakas na pagyanig sa buong silid. Ang lahat ng mata ay lumingon patungo sa lagusan, kung saan tumambad ang anyo ni Aling Rosa, na may kasunod na mahigit 30 tao mula sa palengke. Mga tinderang may mantsapa ng trabaho sa kanilang mga damit, mga mananahi na may mga daliring puno ng bakas ng karayom, at maging ang doktor na nagpaanak kay Maristela sa gitna ng hirap. Sila ang mga saksi ng katotohanang pilit na ibinaon sa limot ng mga Buenavista. Ang kanilang pagdating ay tila isang dambuhalang alon na handang tumangay sa bawat kasinungalingang itinayo sa loob ng silid na yon. Tumayo ang abogado ni Maristela, si Attorney Villafuerte, at dahan-dahang inilabas ang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Sa isang sandali, ang bawat paghinga sa loob ng korte ay tila tumigil. Ang katahimikan ay napalitan ng malinaw na boses ni Clarice na nagmumula sa mga speaker, ang boses na nag-aalok ng pera kapalit ng pagsuko ni Maristela sa kanyang anak. Kunin mo ang perang ito at lumayo ka na. I don't even want to raise that brat, but the inheritance depends on him. Ang bawat salita ni Clarice ay tila mga latay ng katotohanan na humahagupit sa kanyang sariling mukha. Namutla si Clarice, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na umiiwas sa mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid. Hindi pa doon nagtapos ang pagbubunyag. Ang malaking screen sa harap ng korte ay nagpakita ng mga litrato ng mga mensaheng ipinadala ni Marco 3 taon na. Ang nakalilipas, mga salitang nagtatakwil sa kanyang sariling dugo at laman, habang ang bao ay nagngangalit sa labas. Wala akong pakialam kung mamatay kayo sa ulan. Huwag mo nang gagamitin ang pangalan ko. Ang bawat titik na nakasulat sa screen ay tila isang turok ng karayom sa budhi ng mga naroroon. Si Marco ay napayuko. Ang kanyang seryosong anyo ay tuluyan ng gumuho, pinalitan ng isang henhad na muka na hindi na kayang magpaliwanag. Dahan-dahang lumakad si Aling Rosa patungo sa Buknyantyong. Ang kanyang boses
bagaman maugong at mabaon, ay puno ng isang klase ng dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Kayo na mayayaman, akala nyo mabibili nyo pati ang pagmamahal ng isang ina? Ang tanong ni Aling Rosa habang nakatingin ng diretso kay Doña Perlita. Nakita ko kung paano magtiis ng gutom ang batang ito para lang may maipakain sa kanyang anak. Hindi nabubusog ang bata sa pera, nabubusog iyan sa kalinga. Ang bawat tahi ng babaeng ito ay tuwayan ng pag-ibig, habang ang bawat salita niyo ay tuwayan ng lason. Ang bawat pangungusap ni Aling Rosa ay tila mga suntok na nagpapayanig sa pundasyon ng pamilyang Buenavista. Sa tindi ng kahihiyan at galit, nawala ang kontrol ni Doña Perlita sa kanyang sarili. Tumayo siya at nagsimulang sumigaw. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pag-alipusta. Mga basura, wala kayong karapatang magsalita sa harap ko. Ang batang iyan ay sa amin. At walang kahit na sinong tinderang mabaho ang makakapigil sa gusto ko. Ang kanyang tunay na bansyat, ang isang babaeng mapagmataas at walang puso, ay tuluyan ng nabulgar sa harap ng hukom at ng mga media. Sa isang sulok, ang matandang patriarch ng pamilya ay dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Isang butil ng luha ng pagkadismaya ang gumapang sa kanyang kulubot na pisngi bago niya senyasan ang kanyang katulong na paikutin ang kanyang eksilan at ilabas siya sa silid. Hindi na niya kailangang marinig ang hatol. Alam niyang ang tunay na pagkatalo ay hindi sa batas, kundi sa nawalang dangal ng kanyang pamilya. Habang ang lahat ay nakatuon sa kaguluhan ni Doña Perlita, ang mga pintuan ng korte ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi para sa mga saksi. 3 lalaking nakauniforme ng pulis ang pumasok ng may mabilis at determinadong mga hakbang. Ang bawat pagtama ng kanilang mga sapatos sa sahig ay nagbibigay ng isang nakapangingilabot na seryosong kapaligiran. Lumapit sila sa hangge ng mga Buenavista at bago pa man makapagsalita si Marco, naramdaman niya ang malamig at matigas na metal na pumulupot sa kanyang mga kamay. Marco Buenavista, ikaw ay iniaaresto sa ilalim ng kasong arson at obstruction of justice dahil sa pag-uutos ng pagsunog sa kooperatiba ng mga mananahi. Ang bawat salita ng pulis ay tila isang malakas na tunog ng pagguho ng lahat ng kapangyarihan ni Marco. Habang si Maristela ay nakatitig lamang, hindi makapaniwala na ang katarungang kanyang ipinaglaban sa gitna ng apoy ay narito na sa wakas, handang maninggil sa bawat luhang kanyang ibinuhos. Ang dahan-dahang pagtaas ng kamay ng hukom, hawak ang kahoy na martilyo na magtatakda ng hangganan ng paghihirap ni Maristela ay tila isang eksena na nangyayari sa ilalim ng tubig. Mabagal, mabigat, at puno ng tensyon. Nang tumama ang martilyo sa ibabaw ng lamesa, ang tunog ng kahoy na naglalabas ng pinal na desisyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, na tila isang hudyat ng paglaya mula sa mahabang tanikala ng panunupil. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ng hukom ay tila mga tulo ng ulan sa tuyong lupa ng katarungan. Batay sa lahat ng mga ebidensyang ipinakita at sa mga testimonya ng mga saksi, ang panimula ng hukom, ang kanyang boses ay naging matatag at walang pag-aalinlangan. Ang korte ay naglalabas ng fanquet na nagkakaloob kay Maristela Quijano ng ganap at walang pasubaling kustodiya sa batang si Leo. Ang pamilyang Buenavista ay tinatanggalan ng lahat ng karapatang makita o makalapit sa bata at inuutusan ng panig ng nasasakdal na magbayad ng kaukulang baha sa pinsalang moral at material na idinulot sa ina. Naramdaman ni Maristela ang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng kaba na nagpatigas sa kanyang katawan sa loob ng ilang oras ay biglang natunaw, pinalitan ng isang mainit na agos ng mga luha na hindi na niya pinigilan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad
Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng hikbi ng kagalakan at ginhawa. Sa likuran niya, narinig niya ang mga mahihinang pagbati at masayang bulong ng mga kasama niya mula sa palengke. Ang katarungang ipinagkait sa kanya sa loob ng 3 taon ay narito na. Hawak-hawak niya sa kanyang mga kamay. Hindi na muling matatanggal ng kahit anong yaman. Sa kabilang panig, ang mundo ng mga Buenavista ay tuluyan ng gumuho. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit kay Marco at ang malamig na bakal ng Kong Sotam ay mahigpit na pumulupot sa kanyang mga pulso na lumilikha ng isang nakapangingilabot na tunog ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Ma, tulungan mo ako. Attorney, gawin niyo ang paraan. Ang desperadong hiyaw ni Marco habang hinihila siya palabas ng mga autoridad. Ngunit si Doña Perlita ay wala ng lakas upang tumugon. Ang matanda ay nakaupo lamang sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong dahon, maputla at walang buhay. Ang bawat flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na naglalantad sa kanyang pagkatalo at kahihiyan sa buong bansa. Si Clarice naman ay pilit na nagsisiksikan sa mga tao upang makatakas. Ngunit sa labas pa lamang ng pinto ay hinarang na siya ng mga taong pinagkakautangan niya, handang maningil sa lahat ng kanyang mga panloloko. Mabilis na tinungo ni Maristela ang tanggapan ng Kukfukloy Sahoy. Sa bawat hakbang niya sa koridor, ang kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa bilis ng kanyang isipan. Nang bumukas ang pinto ng silid kung saan naroon si Leo, ang lahat ng paligid ay naglaho. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa sahig, hawak ang isang maliit na laruan. Sa sandaling makita ng bata ang kanyang ina, ang mukha nito ay nagliwanag na tila isang pagsikat ng araw. Mama, iyang hiyaw ni Leo habang tumatakbo patungo sa kanya. Binuhat ni Maristela ang kanyang anak. Niyakap ito ng napakahigpit na tila ayaw na niyang pakawalan pa muli. Ibininaon niya ang kanyang mukha sa leeg ng bata. Nilalanghap ang amoy na nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng lahat ng hirap. Andito na si Mama, anak. Hindi ka na nila kukunin muli. Hinding-hindi na. Ang pabulong na panata ni Maristela habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balikat ng bata. Sa pintuan, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang tagpong iyon. Dahan-dahan siyang lumapit at ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Maristela. Isang tahimik na pagpapakita ng proteksyon at pag-ibig na bumabalot sa kanilang tatlo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tahimik na silid, naramdaman ni Maristela ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pagkatalo ng kanyang mga kaaway, kundi ang muling pagkakabuo ng kanyang pamilya sa ilalim ng init ng pagmamahal na walang halong kasinungalingan. Ang kinabukasan na inaalok ng mga Buenavista ay tila isang gintong hawla na muling inilalatag sa harap ni Maristela. Sa loob ng isang seryosong opisina, ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng huling testamento ng matandang patriarch ay ang tanging nagbibigay ng ingay sa nakabibinging katahimikan. Ayon sa abogado, kalahati ng kayamanan ng pamilya ay nakalaan para kay Leo. Ngunit ang bawat sentimo ay may kaakibat na tanikala. Kailangang isuko ni Maristela ang pamamahala ng buhay ng kanyang anak sa mga abogado ng pamilya. At ang pinakamasakit sa lahat, kailangang palitan ang apelyido ng bata mula Quijano patungong Buenavista. Ang pangalang naging simbolo ng kanyang pagdurusa ay ang pangalang nais nilang itatak sa noo ng kanyang anak kapalit ng marangyang buhay. Tumingin si Maristela sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na may mga peklat mula sa pagmamadali ng karayom sa gitna ng baong. Ang mga kamay na nagbuhat ng mga mabibigat na sako ng tela upang may maipakain kay Leo. Ang gintong inaalok sa kanya ay hindi nagniningning sa kanyang paningin. Sa halip, ito ay tila may amoy ng usok mula sa nasunog niyang kooperatiba.
Ang kinabukasan ng anak ko ay hindi nakasalalay sa isang pirasong papel o sa isang apelyidong puno ng dungis. Ang mahinahong pahayag ni Maristela, ang kanyang boses ay may determinasyon na tila isang batong hindi matitinag ng agos. Ang yaman na galing sa pighati ay lason at hindi ko hahayaang malason ang kaluluwa ng aking anak. Nang lumabas si Maristela sa gusali, sinalubong siya ng isang tagpong hindi niya inaasahan. Sa gilid ng kalsada, sa tapat ng kanyang bagong tinitirhan sa palengke, nakatayo si Doña Perlita. Ang dating matikas at mapagmataas na reyna ng mga Buenavista ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Gusot ang kanyang mamahaling damit at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapangyarihan. Nang makita ni Maristela, ang matanda ay dahan-dahang lumapit at sa isang kilos na ikinagulat ng lahat, ay unti-unting ibinaba ang kanyang katawan hanggang sa ang kanyang mga tuhod ay tumama sa magaspang na semento. Lara, parang awa mo na. Ang paos na pagsusumamo ni Doña Perlita, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Maristela. Tanggapin mo ang mana. Iligtas mo ang aming pangalan. Huwag mong hayaang maglaho ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya. Gawin mo ito para sa dugo ni Marco, para sa apo ko. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang desperadong awit ng isang taong nawalan ng lahat. Ngunit sa puso ni Maristela, ang puot ay wala na. Pinalitan na ito ng isang malalim na awa, hindi dahil sa nawalang yaman ng matanda, kundi dahil hanggang sa huling sandali, ang tanging halaga na alam ni Doña Perlita ay ang pera at katayuan. Dahan-dahang kinuha ni Maristela ang kanyang laylayan mula sa pagkakahawak ng matanda. Ang apelyidong Buenavista ay wala ng halaga sa amin, Doña Perlita. Ang anak ko ay isang Quijano. Ang pangalan ng taong nagpakaina sa kanya sa gitna ng hirap. Ang matigas na tugon ni Maristela. Tinalikuran niya ang lumuluhang matanda. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa wakas ay napagtanto niyang ang tunay na kalayaan ay ang hindi na kailanganin ang anumang bagay mula sa mga taong sumira sa kanya. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na 3 taon niyang dinala. Pagdating niya sa harap ng kanyang munting tahanan, kinuha ni Maristela ang isang lumang karatula na may nakasulat na Property of Buenavista na dati ay nakadikit sa isa sa kanyang mga gamit. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis niya ito sa loob ng isang malaking basurahan kasabay ng pagsara ng isang mahabang kabanata ng kanyang buhay. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay rosas at lila sa kalangitan ng palengke. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang dilaw na ilaw ng poste, nakita niya si Gabriel. Nakasuot ang lalaki ng isang malinis na polo at sa kanyang mga kamay ay may bitbit na isang simpleng buke ng mga bulaklak na dahlia. Ang paboritong bulaklak ni Maristela na tumutubo sa tabi ng kalsada. Ang tibok ng puso ni Maristela ay nag-iba ng ritmo nang magtama ang kanilang mga paningin. Si Gabriel ay hindi gumalaw, nanatiling nakatayo nang may pambihirang pasensya, tila naghihintay kung hahayaan siyang pumasok sa bagong mundong binuo ng babae. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga hindi sinabing pangako at isang pag-ibig na napatunayan na sa gitna ng apoy at bao. Lalapit ba si Maristela upang tanggapin ang mga bulaklak na sumisimbolo sa isang bagong simula, o ang takot sa nakaraan ay mananatili pa ring isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit na anong katapatan? Sa gitna ng mga guho ng kahapon, isang bagong kabanata ang dahan-dahang hinahabi ng tadhana sa ilalim ng nagniningning na sikat ng umaga. Ang bakuran kung saan itinatayo ang bagong gusali ng kooperatiba ay punong-puno ng sigla. Ang amoy ng bagong liyab na kahoy at sariwang pintura
ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa paligid. Ang kooperatiba ng mga inang lumalaban ay hindi lamang muling bumabangon, kundi mas nagiging matatag at malawak. Tila isang punong kahoy na mas tumibay ang mga ugat matapos ang isang malakas na bao. Ang bawat pagtama ng martilyo sa mga pako at ang bawat pag-ikot ng mga bagong makinang panahi ay nagbibigay ng isang masayang himig na nagsasabing ang katarungan ay may kasunod na kapayapaan. Sina Aling Rosa at ang iba pang mga kababaihan sa palengke ay abala sa paghahanda para sa isang munting fiesta. Ang bawat isa ay may bitbit na pagkain, tawanan at mga kwento ng pag-asa. Pinanood sila ni Maristela mula sa malayo. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat sa mga taong hindi bumitaw sa kanya noong siya ay lugmok sa hirap. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pagkilala mula sa mga taong nasa matataas na palasyo dahil natagpuan na niya ang tunay na dangal sa piling ng mga taong may mga kamay na kalyado ngunit may pusong ginto. Naramdaman ni Maristela ang isang dahan-dahang paghaplos sa kanyang likuran. Si Gabriel ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang presensya ay tila isang banayad na hanging nagpapakalma sa bawat alalahanin. Ready ka na bang makita ang view sa taas? Ang mahinahong tanong ni Gabriel. Inakay niya si Maristela patungo sa isang munting burol na matatagpuan sa likod ng kanilang bagong siomai. Mula sa tuktok, matatanaw ang buong lungsod at ang makulay na kaguluhan ng palengke na naging saksi sa kanilang pakikipagsapalaran. Ang dahan-dahang paglubog ng araw ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong paligid na tila isang basbas mula sa langit. Maristela, ang panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging seryoso, ngunit punong-puno ng lambing. 3 taon nating binuo ang lahat ng ito. I watched you grow from a broken woman into a queen of your own kingdom. Hindi ako narito para iligtas ka dahil matagal mo nang iniligtasan ang sarili mo. Narito ako dahil gusto kong makasama ka sa bawat hakbang mo mula ngayon. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Maristela at sa pagkakataong ito, hindi iniwas ng babae ang kanyang palad. Sa halip, mahigpit niyang pinaugnay ang kanyang mga daliri sa mga daliri ng lalaki. Nararamdaman ang bawat pintig ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa iisang ritmo. Dahan-dahang inilabas ni Gabriel ang isang maliit at lumang bracelet na gawa sa pilak. Ang kaisa-isang kaivat ng kanyang yumaong kapatid na babae na matagal niyang itinago sa kanyang bulsa. Isinuot niya ito sa pulso ni Maristela nang may pambihirang pag-iingat na tila isang sagradong seremonya ng panunumpa. Ito ang simbolo ng aking proteksyon at paggalang. Simula sa araw na ito, ang bawat tahi ng ating buhay ay magkasama na nating gagawin. Ang pabulong na wika ni Gabriel, ipinatong ni Maristela ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Nilalanghap ang amoy ng katapatan at kaligtasan na matagal niyang hinanap. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakababahala, kundi puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin pa. Sa di kalayuan, narinig nila ang tawag ni Leo na masayang naglalaro sa ibaba kasama ang mga kaibigan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang matamis na paalala na ang lahat ng sakit at sakripisyo ay naging sulit. Maristela looked up at Gabriel, her eyes shining with unshed tears of pure happiness. Sa gitna ng payapang gabi at sa ilalim ng unang pagsilip ng mga bituin, isang katanungan ang nanatiling nakatago sa lalim ng kanyang isipan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Matapos ang lahat ng baon na kanilang nalampasan, sapat na ba ang pag-ibig na ito upang magsilbing tahanan na hindi na muling magigiba ng anumang unos sa hinaharap? Lumipas ang 5 taon na tila isang mahaba at masining na burda sa tela ng buhay ni Maristela. Ang kooperatiba ng mga inang lumalaban ay hindi na lamang isang munting siyong sa tabi ng palengke. Ito ay isa na ngayong tanyag na tatak na kilala bilang Elras Haven.
Ang bawat damit na lumalabas sa kanilang paggawaan ay may dalang kwento ng pag-asa. Tuwean ng mga kamay ng mga babaeng minsan nang binalot ng dilim, ngunit natutong maghanap ng liwanag. Sa gitna ng malawak at maliwanag na silid, nakatayo si Maristela habang pinagmamasdan ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Pinalitan na ito ng isang kalinaw na tanging ang panahon at tamang pagmamahal lamang ang makapagbibigay. Tungkol sa pagpapatawad, natutunan ni Maristela na ang tunay na kapatawaran ay hindi ang pagbabalik sa mga taong sumira sa iyo, kundi ang pagpapakawala sa bigat na idinulot nila sa iyong puso. Nakarating sa kanyang pandinig ang balita tungkol sa kinahantungan ng pamilyang Buenavista. Si Marco, matapos makalaya sa kulungan, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa daungan, isang kabaligtaran ng buhay na dati niyang ipinagmamalaki. Si Doña Perlita naman ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda, malayo sa karangyaan at walang sinumang dumadalaw sa kanya. Hindi naramdaman ni Maristela ang anumang galit o saya sa narinig. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang kawalan ng emosyon ay ang kanyang huling tagumpay. Hindi na niya kailangan ang kanilang paghingi ng paumanhin upang pakiramdaman na siya ay buo, dahil ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakadepende sa kanilang pagkilala. Ang tunay na binhin ay natagpuan ni Maristela sa mga simpleng sandali ng bawat araw. Sa dapit hapon, habang ang kulay ng langit ay nagiging kahel at lila, nagtitipon sila sa kanilang tahanan, isang bahay na hindi gawa sa ginto, kundi sa pagkakaisa at respeto. Nakita niya si Leo, na ngayon ay isang masigla at matalinong bata, na seryosong nagbabasa ng kanyang mga aralin sa tabi ni Gabriel. Ang lalaking hindi bumitaw sa kanya sa gitna ng bao ay nananatiling kanyang sandigan. Sa bawat pagtitinginan nila ni Gabriel, naroon ang isang tahimik na pagpapasalamat. Ang kanilang pag-ibig ay hindi isang malakas na bagyo, kundi isang banayad at patuloy na agos ng sapa na nagbibigay buhay sa lahat ng dinadaanan nito. Wala ng mga lihim, wala ng mga anino. Tanging ang katotohanan ng isang pamilyang binuo mula sa mga pira-pirasong bahagi ng nakaraan. Ang malaking aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay ang katotohanang ang isang babae ay maaaring mawalan ng lahat: yaman, pangalan, at seguridad. Ngunit hanggat hawak niya ang kanyang dangal at pagmamahal sa kanyang anak, hindi siya kailanman matatalo. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugong dumadaloy sa ating mga ugat, kundi sa mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng ulan nang walang hinihintay na kapalit. Ang bawat sugat ay hindi dapat ituring na kapansanan, kundi mga marka ng isang digmaang hinarap at napanalunan. Ang buhay, tulad ng isang tela, ay maaaring mapunit, ngunit sa tamang kamay at sa matibay na sinulid ng determinasyon, maaari itong muling tuweyan ng isang disenyong mas maganda kaysa sa orihinal. Habang pinagmamasdan ni Maristela ang kanyang anak at ang lalaking nagmahal sa kanya ng tapat, dahan-dahan niyang hinawakan ang pilak na bracelet sa kanyang pulso. Isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isipan, at sa pagkakataong ito, alam na niya ang sagot. Sapat na ba ang lahat ng ito? Sapat na ang pagmamahal na ito upang maging kuta laban sa anumang pagsubok ng bukas. Sa ilalim ng payapang gabi, huminga ng malalim si Maristela, handang yakapin ang bawat bukas na puno ng liwanag.